katotohanan puno ng kawalang katanungan at pag-asa na magbago ang bayan. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa iyong pagpipinig at hanggang sa muli. Pwede na kayong tumunod. Yung project natin mamaya ka gagawin tayo. Tapos na naman ang diskusyon tungkol sa no limit ang rin. Ang sakit sa ulo ng mga sularin noong araw. Tama. Bakit ba kasi hindi na lang umalis si Ibarra? Ang daming abuso ng mga private at guardia civil. Madaling sabihin, mahirap maramdaman. Kung nakita lang sana natin kung paano sila nag-usa, di ba kung mas naintindihan na? Over naman sa fantasy na yan. Tara na nga, mauna na tayo, friends. Hay naku. Bakit ba kailangan kong balik-balikan ang kwentong yan? Tara na nga, makakainin pa tayo ng librong yan. Tama nga, mag-summarize natin sa YouTube. Kung pwede lang sana natin nakita ang nangyari, mas madali sanang maintindihan natin. Dati, ikaw na lang, dumayo mo pa kami ni Heart. Anong nangyayari? Oh my God! Mga Indio ay sadyang tamad at walang silbi. Ang mga reforma ng gobyerno ay irasyonal. Padre, naniniwala ka bang ang katamaran ay likas sa mga Pilipino? O ito'y sanhi ng kolonyal na sistema? Blasphemia! Ang pride ng iyong edukasyon sa Europa ang nagdala sa iyo rito. Diyos ko, nasa noli na nga tayo. Hindi ako takot. Kailangan kong alamin. Sino ang naglibing sa aking ama sa libingan ng mga heretic? Ako? Hindi ako si Padre Damaso. Siya yung nag-utos na hukayin at itapon ng katawan ni Don Rafael. Ang heretic ay hindi karapat-dapat sa banal na lupa. Walang sinuman, kahit man ang hari, ang may karapatan makialam sa desisyon ng simbahan. Diyos ko, ang bangkay ni Don Rafael, hinukay at tinapon. Ito ang dahilan na pag-alis ni Padre Damaso sa San Diego. Handang-handa na po ang paaralan Don Crisostomo. 2 pakpak para sa lalaki at babae. Napakalalim ng pundasyon. Tandaan mo, Ibarra, walang nagmamahal sa hubad na katotohanan. Ang mga matatalino ay mapagpanggap na baliw para lang makapagtanim ng ideya. Ang mabuting layunin ay hindi kailangang magbalat kayo. Magtitiwala ako sa Diyos at sa gobyerno. Senyor Ibarra, huwag kayong lalapit sa bato. May nagbabanta sa iyong buhay. Mabuhay ang hari! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay mga praile! May patay! Purihin ang Diyos dahil ang patay ay isang Indio lamang at hindi pari o Kastila. Ituloy ang piyesta! Ang direk ay sumisimbolo sa pagbagsak ng idealismo ni Ibarra. Ang kasawian na ang pumunit sa kanyang piring sa kanyang mga mata. At ang mas masakit, si Elias na kanyang kaaway sa pinagmulan ang siyang nagligtas sa kanya. Tiniwalag si Ibarra! Kailangan kong sirain ang pagkikipag-ugnayan. Kung hindi, mawawala ang aking kaluluwa at ang aking katawan. Santiago, ang iyong anak ay umiibig. Hindi siya nagpapalit ng pag-ibig tulad ng pagpapalit ng kames. Dapat mong pakasalan si Linares, isang Spaniard na may kalidad. Kailangan kong magdusa. Wala nang ibang paraan. Ito ang incriminating na sulat ni Crisostomo. Pinapatunayan ang rebelyon. Aristuhin si Ibarra! Ang sulat ko?
Paano? Ang sulat. Binigay ito ni Maria Clara. Ipinagpalit niya ito para sa karangalan ng kanyang ina. Si Padre Damaso ang kanyang na ama. Ginamit niya lamang ang lihim na ito upang protektahan ang kanyang sarili at si Kapitan Tiago. Tama ka, Elias. Ako ay bulag. Ang kasawian ang pumunit na piring sa aking mga mata. Hindi ko nais ang reforma. Gusto ko ang revolusyon. Ang bansa ay hindi pa handa. Ang bansa ay nagdurusa, siyang tunay. Ngunit umaasa at nagtitiwala pa rin. Ang paghihintay ay pagdurusa rin. Ang hindi paglaban ay kasalanan. Ito ay pagpapakita ng kaduwagan. Gagamitin ko ang aking talino upang mamulat ang mga ignorante. Wala ng Diyos, wala ng pag-asa, wala ng sangkatauhan, kundi ang karapatan sa kapangyarihan. 2, 3, go. Ako ay mamamatay nang hindi nakikita ang bukang liwayway ng aking bayan. Huwag mong kalimutan ang mga nalaglag sa dilim. Hindi ako makapaniwala na nakita ko ang Nole. Ang idealist ng si Crisostomo Ibarra na napilitang maging filibuster. Ang kapangyarihan na relihiyon at gobyerno ay nagkaisa para pabagsakin siya. Ang pinakamasaklap, ang pag-ibig ni Maria Clara ang naging susi sa kanyang pagbagsak. Hindi sapat na malaman natin ang kasaysayan. Kailangan natin gamitin ang ating talino at prinsipyo, hindi para ulitin ang nakaraan.